Magandang araw sa iyo. Pinag-uusapan natin ngayon ng isang linya mula sa mga source na ipinadala mo na sa totoo lang madaling lagpasan pero kapag sinimulan mong himayin, parang rabbit hole na walang katapusan. Oo. Yung ideya na huhukuman ng mga banal ang mga anghel? Yun nga, isang parirala na parang ang simple pakinggan, pero sa ilalim niyan may dalawang magkaibang universo ng interpretasyon na nag-aaway. Tama, kasi ano ba talaga ang ibig sabihin ng humukom? Eksakto. Hawak ba nila yung martilyo ng hukom o iba ba ang papel nila? So based sa material mo, dalawa nga yung pangunahing teorya. Ang goal natin ngayon, himayin natin yung dalawang yan. Sige, pag-usapan natin kung ano ba talaga ang pinagkaiba nila, anong sinasabi ng mga talata, at ano yung mas malaking larawan na ipinipinta ng bawat isa. Sige, simulan na natin. Ilatag yung dalawang pundasyon. Ito yung mga bagay na, ayon sa sources, pinagkakasunduan ng lahat. Okay. Kumbaga, ito yung rules of the game. Oo, ito yung mga non-negotiables, kumbaga. Unang-una, si Hesukristo lamang ang sukdulan at pinal na hukom. Supreme Court, final and executory. Ganun na nga, imposible para sa sino mang nilalang, kahit pa sa mga banal, na baguhin, iapela o baliktarin yung kanyang hatol. Ang papel ng mga banal ay hindi magdesisyon, kundi ang ipaalam o ihayag yung hatol na naibigay na. Teka, yan agad yung isang point of confusion para sa marami, di ba? Kasi pag sinabing judge o hukom, ang unang papasok sa isip mo ay yung nagdedesisyon. Oo, yung may hawak ng martilyo. Pero dito, ang sinasabi mo, parang spokesperson lang sila ng korte. Sila lang yung nag-aanunsyo ng verdict na final na. Ganyan nga ang paglalarawan. At dito may isang napaka-interesanteng punto. Sa source mo, sinasabi doon na may dahilan kung bakit mga kapwa nila lang ang gaganap sa papel na to. At ano yon? Dahil ang mga banal ay kapwa bobo. At yan ang eksaktong terminong ginamit sa source. Wow, teka, bobo talaga ang term na ginamit. Medyo matapang na salita yan, ha? Oo, bobo talaga. Pero ang punto ay, dahil kapwa sila bobo, mas epektibo nilang maipapaliwanag sa kapwa nilang bobo kung bakit makatarungan ang hatol. Nakuha ko, parang mas madaling maniwala sa isang product review mula sa kapwa mo consumer kaysa sa isang marketing executive. May shared reality kayo, di ba? Eksakto. May shared context. Dahil pareho kayong galing sa limitadong karanasan bilang nilalang, mas madaling tanggapin ang paliwanag mula sa isa't isa. Yan ang unang pundasyon. Okay, malinaw. Meron tayong hukom na si Kristo at meron tayong mga spokesperson na mga banal. Ano naman yung pangalawa? Ang pangalawa ay yung setting. Ito yung tinatawag na 1,000-year kingdom o millennial kingdom. Sa loob ng panahong ito, ang mga martir ay uupo bilang mga haring pari. Sila yung mamamahala sa mundo. Oo, sa ngalan ni Kristo. At itong mismong konsepto ng pamamahala ang pinag-uugatan ng ideya ng paghatol sa mundo. At syempre, ang focus natin ang paghatol sa mga anghel. Okay. So, yan ang malaking tanong na sinasagot ng dalawang pananaw. Anong klaseng paghatol ang gagawin ng isang haring pari sa loob ng kanyang pamamahala? Tumpak. Sige, ngayong malinaw na yung mga batayan, pasukin na natin yung unang pananaw. Ayon dito, yung paghatol ng mga banal sa mga anghel ay may limitadong kahulugan. Halos parang isang military operation lang. Well, sa Hukbo ng halimaw at sa pagkulong sa Satan Gurate, isang partikular na termino mula sa source para sa grupo ni Satanas. saan sila ikukulong? Doon sa kalaliman o abyss. So hindi sila jury, kundi parang special forces na nag-e-enforce ng isang final order. Yung paghatol dito ay yung mismong pagsugod at pagkulong sa kaaway. Ganun ba ang pagkakaintindi ko? Tamang-tama ang pagkakaintindi mo. Sa pananaw na ito, ang paghatol ay isang aksyong militar. Ang mga banal ay bahagi ng hukbo ng langit. Mga sundalo sila. So one-time, big-time event lang pala to. Isang malaking laban, tapos na ang trabaho nila bilang hukom ng mga anghel. Eksakto. Ayon sa unang pananaw, hanggang doon na lang. Ito ay isang pangyayari na may simula at katapusan at nangyayari ito bago pa man opisyal na magsimula ang 1,000-year kingdom. Ito pala yung panimula ng lahat. Oo,
Ito mismo ang kaganapan na nagsisimula ng 1,000 taon ng kapayapaan. Kapag nakakulong na si Satanas at ang kanyang mga anghel, tapos na ang tungkulin nila. At sa loob ng 1,000 taon, ano na ang gagawin nila? Doon na papasok yung papel nila bilang mga hari at pari na namamahala sa mga tao sa mundo, sa mga teritoryong itinalaga sa kanila. Yan yung sinasabi sa Mateo 29. Nauupo sila sa mga trono para hatulan ang 12 lipi ng Israel. Oo, nasa kontekstong iyon ang ibig sabihin ng hatulan ay pamahalaan o pamunuan. May mga partikular bang talata na ginagamit para suportahan itong ideya ng sundalong banal? Meron, dalawa ang pangunahing na binabanggit sa sources. Una ay ang awit 149 verses 6 hanggang 9. Napakalinaw ng imagery doon. Anong sabi? Inilalarawan ang mga banal na may tabak na may 2 talim sa kanilang mga kamay para isagawa ang nakasulat na kahutulan. Ang bigat ng imagery dyan. Tabak na may 2 talim? Walang duda, imahiya ng digmaan, hindi ng korte. Ano yung isa pa? Ang isa pa ay mas direkta pa. Pahayag 19:14. Doon tinatawag mismo ang mga banal na hukbo ng langit, nakadamit ng puting lino at sumusunod kay Jesus. Yung nakasakay sa puting kabayo. Iyon nga. Ang kanilang papel ay malinaw. Sila ang hukbo na magpapatupad ng kanyang tagumpay sa huling laban. So militar talaga ang dating. Okay, malinaw. So sa unang pananaw, ang paghatol ay isang mabilis at tsak na aksyong militar. Parang one and done event lang. Pero parang may kulang, no? Ito na ang ikalawang pananaw. Ang sabi rito, yung aksyong militar, yung pagkulong kay Satanas ay simula pa lang, may karugtong. Hindi lang militar. Hindi. Ito ay isang prosesong legal at investigatibo na tumatagal ng 1,000 taon. Wow, 1,000 taon? Parang isang napakahabang paglilitis. Pero bakit? Bakit kailangan pang gawin yun kung tulad ng napag-usapan natin, si Jesus naman ang final na hukom at alam na niya ang lahat? Yan ang pinakasentrong tanong na sinasagot ng ikalawang pananaw. Ang layunin daw ayon sa source ay hindi para malaman ng Diyos kung ano ang mga kasalanan. Kasi alam na niya. Oo, alam na niyon kundi para maipakita at maipaintindi sa lahat ng nilalang sa buong sansinukob kung gaano kadetalya at kakatarungan ang huling paghatol ng Diyos. Paano nangyayari yon? Anong ginagawa ng mga banal sa loob ng 1,000 taon? Ayon sa pananaw na ito, sa loob mismo ng 1,000-year kingdom, ang mga banal sa kanilang kapasidad bilang mga pari ay may karagdagang tungkulin. Ang ibunyag, ilahad at idokumento ang lahat ng kasamaang ginawa ng mga nagkasalang anghel. Sa loob ng nakaraang 6,000 taon ng kasaysayan ng tao, para silang mga forensic investigator and archivist na masusing tinitipon ang lahat ng ebidensya. parang isang malawakang truth commission na tumatagal ng 1 milenyo. At itong mga ebidensyang ito, saan gagamitin? Gagamitin ang mga ito bilang konkretong ebidensya sa pinakahuling paghukom, yung tinatawag na Great White Throne Judgment sa Pahayag 20. Oo. Doon may sinasabing mga aklat na bubuksan. Ayun, sinasabi sa Pahayagang 20:12 at binuksan ang mga aklat. So ang teorya dito ay, Na posibleng ang mga aklat na yon, posibleng ang mga aklat na iyon ay hindi lang basta isang metaphorical na talaan ng Diyos, kundi ang literal na resulta ng 1,000 taong investigasyon ng mga banal. sila yung nag-compile. Sila ang nag-compile. Ito ang magiging opisyal, detalyado at hindi matutulang record. At dito na ulit pumapasok yung konsepto kanina. Ang mga bobo ang nagtitipon ng ebidensya para sa kapwa bobo. Para walang masabi ang sino man sa huli, di ba? Eksakto. Hindi pwedeng sabihin na hindi ko maintindihan ang basis ng hatol na yan kasi galing sa isip ng Diyos dahil kapwa nilalang mo ang nagpresenta ng resibo. Kumbaga. Eksakto. Ito ang ultimate act of transparency. Ito raw ay paraan ng Diyos para ipakita ang kanyang katarungan sa paraang malinaw, detalyado at hindi mapag-aalinlangan. Kahit sa pananaw ng mga nilalang.
Oo. Sa halip na isang utos lang mula sa itaas, ito ay isang proseso kung saan ang mga nilalang mismo ang nakasaksi, nag-investigate at nagtala ng ebidensya. May bigat yun. Nakakamangha kasi hindi lang ito tungkol sa pagpaparusa, kundi tungkol din sa pagtuturo at pagpapakita ng hustisya sa paraang mauunawaan ng lahat. Tumpak! Ang ideya ay kapag iniharap na ang ebidensya sa Great White Throne Judgment, walang sinuman kahit ang mga hinahatulan ang makakasabi na hindi patas ang paghatol. Grabe no? Parehong nagsisimula sa parehong verse, 1 Corinthos 6.3, pero ang layo ng narating. Sa isang banda, meron tayong mga sundalo. Sa kabila naman, meron tayong mga investigador sa isang 1,000 taong cold case investigation. At ang pinag-uugatan ng pagpatay ba ay yung saklaw at panahon ng paghatol. Okay, buuin natin. Sa unang pananaw, ang paghatol ay isang militar na aksyon. Ang papel ng banal ay bilang isang sundalo. Ang trabaho ay natatapos bago magsimula ang Thousand-Year Kingdom. Mabilis, tiyak, at tapos agad. Samantalang sa ikalawang pananaw, ang paghatol ay isang legal at investigatibong proseso. Ang papel ng banal ay hindi lang sundalo. Kundi investigador at tagapagtala. At ang prosesong ito ay nagpapatuloy sa loob mismo ng buong Thousand-Year Kingdom. Mapagal, metikuloso, at detalyado. Ganun na nga. At ang implikasyon nito sa pag-unawa natin sa katarungan ay napakalaki. Oo nga, kasi sa unang pananaw, parang may implicit na takot na mahawakan ng mga tao ang ebidensya. Di ba? Baka madumihan o magkamali. Parang sinasabi na, Diyos na ang bahala dyan, perfecto ang record niya, wag nang isali ang mga hindi perpektong nilalang. Tama ma, merong paghihiwalay sa pagitan ng hukom at ng mga nilalang. Oo, ang lohika doon ay dapat manatiling perpekto ang lahat. Anumang pakikialam ay maaaring magdulot ng duda. Pero sa ikalawang pananaw, baliktad. Hindi lang pinapayagan ang pakikialam ng mga nilalang. Ito pa mismo ang sentro ng proseso. Grabe. Oo, sa ikalawang pananaw, yung mismong pakikialam na iyon ay bahagi mismo ng plano ng Diyos para patunayan ang kanyang perpektong katarungan. Parang sinasabi ng Diyos, gagawin ko ang mga nilalang na ito kasama ang kanilang mga limitasyon para ipakita sa lahat na kahit sa kanilang pananaw, ang aking hatol ay makatarungan. It's a profound statement on a collaborative kind of justice. Nagpapakita to ng mas malaking tiwala sa proseso at sa kakayahan ng mga nilalang na maging bahagi nito. Mula sa isang maikling parirala sa Biblia, nakita natin ang dalawang magkaibang larawan ng hinaharap at ng katarungan. Ang isa, mabilis na tagumpay sa digmaan, ang isa naman, 1,000 taong paglilitis. Ipinapakita lang nito kung gaano kalalim at kakomplikado ang mga interpretasyon, no? Hindi ito simpleng pagbasa ng isang talata. Kailangan mong pag-ugnayin ang mga konsepto mula sa iba't ibang aklat. At dahil parehong may mga talatang sumusuporta sa kanila, kaya naman nananatili itong isang paksa ng debate at malalim na pag-aaral. Tumpak, walang madaling sagot dito. Kaya para sa iyo na nakikinig, iiwan namin sa iyo ang isang tanong na pag-isipan. Ito ay hindi direktang sinagot sa mga source, pero ito yung natural na kasunod na tanong. Isang napakahalagang tanong. Alin man sa dalawang pananaw na ito ang mas malapit sa katotohanan, ano ang sinasabi nito tungkol sa konsepto ng katarungan para sa iyo? Oo, ano nga ba ang mas tunay na katarungan? Yung katarungan ba na mabilis, absolute, at ipinapataw mula sa itaas? Isang hatol na kailangan na lang tanggapin dahil galing sa perpektong hukom? O yung katarungan na mabagal, metikuloso, at kailangang dumaan sa isang proseso para masusing ilahad, imbestigahan, at saksihan mismo ng mga nilalang para lubos na mapatunayang ito ay tunay na makatarungan? Isang bagay na dapat pag-isipan.